Hello mga kapapperspective, at ngayon nga pala nagbabalik na naman tayo para sa ating episode 3. Biruin mo yun, naka-episode 3 na tayo. Hindi natin inaakala eh. Ang bilis. So yung mga nanood nung episode 2 natin, maraming salamat sa inyo, at kahit medyo bago tayo at hindi pa ganun ka may sense yung mga pinagsasabi natin, nandiyan pa rin kayo para, alam nyo, suportahan yung ating podcast channel. At ngayon nga sa ating episode 3, pag-uusapan natin yung mga adulting hacks plus real life talk ng isang daddy. Ano nga ba yung mga madalas nating ma-encounter before nung nagsisimula pa lang tayo sa ating family at first time nating magkaanak? So, syempre, meron dito yung papasok nga yung gastusin, kung paano natin siya binabalanse at paano natin na limit yung mga over-expense o yung mga gastos na ginagawa natin dati na hindi naman talaga dapat nang gawin ngayon kasi nga may anak ka na. So dito is mag-aano tayo, pag-uusapan natin yung mga tipid tips na hindi lang mindset kundi yung lahat ng bagay na alam mo yun, kailangan, actually hindi naman kailangan eh. Hindi kailangang mahal para, alam nyo, maging masaya ka. At syempre, share din natin dito yung mga grocery hacks na ginawa natin nung magkaanak tayo. Syempre, hindi na gaya dati na, alam nyo, bili ng bili. Kasi dati, nung before ka magkaanak, di ba, nabanggit ko nga nung previous episode natin, bili ka nito, bili ka niyan. Kasi kunwari, may sasakyan ka. Sobrang gastos mo noon na tipong, ano ba, wala ka nang iniisip eh. Alam mo, kahit saan ka magpunta, okay lang kasi hindi mo iniisip yung presyo ng gas. Tapos gusto mo laging updated yung sasakyan mo, kailangan nakarap yan. Kailangan nagpupunta ka lagi sa Clifford's Body Kit. Hindi ko alam kung bukas pa yung auto body shop na yun sa may, ano yun eh, sa may QOB yata. Basta bandang QOB yun. Or hindi, Cubao pala, bandang Aurora Boulevard yata siya. Clifford's Body Kit, ayan. Para ganun ka, nagpapamags ka pa. Magkano mags? Siguro kung nakasedan ka, yung mga 16 inches, depende sa model yun, mga nasa kaya ba, 25,000. Same thing kung magbabadykit ka. Full wrap na. Before, nung panahon ko, nasa ganun, 25,000. Pero yun nga, nung magkaanak ka na, hindi ka na naging maarte sa sasakyan. Maarte talaga. No? Hindi ka na naging maarte sa sasakyan. Kasi nga, maya naman kasi, dudumi sa sasakyan mo eh. Unlike before na kailangan every week nagpapa-car wash ka. Tapos ngayon, hindi ka na rin ganun kaano sa gasgas. Alam niyo, parang nag-freak out ka na, shit, may gasgas yung kotse ko, kailangan ipaayos ko to. Hindi. Kasi, before, bago ako magkaanak, pag may nakita ko na gasgas lang na kahit sobrang nipis, ayoko kasi maarte ko sa sakyan dati. So, ang gagawin ko is papasok agad sa kasa yun, papagawa ko, ganyan, paparepaint ko. Ang paint pa naman nun is per panel. Hindi naman pwede yung sobrang liit lang na yun kasi may iba yung kulay. Pero nung nagkaanak ko, sabi ko, hindi, okay na yan. Mas marami pa akong bagay na yun nga, kailangan pagkagasasan. And then yung mga, let's say, car wash na yan, hindi na rin ako actually, hindi na ako nagpapa-car wash ngayon na madalas kasi medyo mahal nga yung car wash dito sa Canada. So, if hand wash na labas at loob, mga deep cleaning, ganyan, yung normal na car wash natin, siguro, papataka dito, let's say kung SUV ka, inaabot ako ng $200. So, parang, kung ikaw, mali na mag-convert ako pero hindi ko pa rin maiwasan. So pag kinonvert ko siya to Philippine peso, almost 10,000 pesos per car wash. Compare mo sa Pilipinas na let's say 300, 400. Sobrang sulit na yon. May wax, hindi may wax tuloy. Meron pa yun ng mga buffing sa gulong, ang kintab na ng kotse. Yung ipadyaryo pa dito. Wala nga padyaryo kasi kaya pagpasok mo agad nung sasakyan mo, wala na. Madumi na agad. Yun yung mga hindi ko na ginagawa dati and then, yung hindi ko na ginagawa ngayon simula magkaanak ako. Tapos, ano pa ba yung mga gastos ko before? Let's say, nangongolekta ako ng laruan dati. Kung mapapansin yung background ko, ayan, mahilig ako sa anime. Pero pa tayo isang page yung Noipy Recap TV. Kung may time kayo, check it out guys. Ayun, yung sinasabi ko nga, nangongolekta ako dati ng mga Funko, mga Ban Presto na anime, let's say One Piece, ayan. Nangongolekta ako dati niyan, nagbibenta pa nga ako ng mga action figure nila. Pero ngayon, hindi na kasi ang mamahal niya. Let's say, mga nasa 2,000, maliit pa lang ngayon, 5,000, 10,000. Depende sa laki nung model na bibilin mo. At syempre, depende rin sa brand. Tapos bukod doon is kailangan mo pang magpundar na lagyan. So, kailangan meron ka ng glass, basta ilalagyan. Kung ewan ko naman tawag doon, kailangan may ganun ka.
na magastos din. Yun yung mga hindi ko na ginagawa before. Tapos dati nagbe-vape din ako. Yossi, ayan. Ngayon hindi na rin kasi sayang sa pera. And mahal mag-vape dito. Abot yata ako ng isang maliit na vape dito parang nasa $40. Tapos ano lang yun, yung 300 puff compare sa Pinas na 10,000 puff yata, 500 lang. Dito, $40. Tapos, ano ba naman, yung mga grocery, ayan, pag nag-grocery kami, ang ginagawa namin before, sa ano kami nag-grocery dati, sa hypermarket, nung nandiyan pa kami sa Pinas. Kano ba inabot yung grocery namin? Parang inabot kami 20,000, 16 to 20,000 a month. Pero marami na yun talaga. Marami na yun. Kung ano binibili namin. Pero nung lumipat kami dito nga sa Canada, ayan, medyo nagtipid kami. Lagi kami sa wholesale bumibili. Let's say sa Costco. Ayan, ano ba binibili namin sa Costco? Mga karne na, ayan, medyo mura kasi karne sa Costco. Tapos pupunta kami ng, let's say, yung mga normal na, let's say, mga gulay, ganyan. Pupunta kami ng superstore. Yung Canadian superstore nga pala, ang equivalent nun sa Pinas is parang SM Hypermarket. Tapos yung Costco, ang equivalent yan naman is parang SNR. Sa mga magsasabi na, mahal dun. SNR pala, SNR type. Hindi Mura lang. Mas mura doon compare kung bibili ka sa labas kasi nga doon bultuhan, mas makakatipid ka. Yun yung mga ginagawa namin ngayon. And hindi kami nag-grocery na let's say every week compare before. Kasi hassle mag-drive, especially if meron kang trabaho. Hassle talaga. So ginagawa namin weekly. Tapos ito pa ginawa namin diskarte. Bumili kami ng chest freezer para syempre mag-stock doon ng mga karne, mga frozen. Bumili kami ng karne man frozen. Bumibili kami ng mga quick na luto, let's say yung mga yung mga chicken wings, ayan. Binibili namin yun para let's say hindi kami makapagluto kasi busy sa work. So, yun, isang microwave lang o air fry, okay na yun. Tapos syempre, ang maipapayo ko sa inyo is hindi nga natin kontrolado yung mga presyo ng bilihin kasi during my time, let's say 4 years ago, yung binibili namin is medyo mas mura compare ngayon. Pero ang kaya natin kontrolin is yung disiplina nga natin to buy things na hindi naman dapat. So, there's like a difference between want and need. So, before kayo bumili ng, let's say, gamit, tanongin nyo muna yung sarili nyo, do I need it or do I want it? Mabubuhay ba ako nang wala to o hindi? Makakapag-function ba ako pag binili ko to or hindi? Let's say for example, cellphone. Alam naman natin na yearly nag-iiba yung or naglalabas na iba't ibang upgrade sa mga cellphone. Maraming nakikisabay sa uso, pero yun nga, nababaon naman sa utang. So ikaw, kung bibili mo yung cellphone, especially if may pamilya ka na, may anak ka na, better ask yourself if kailangan ko ba to o nakikisabay lang ako sa uso. So kung hindi naman, gumagana pa naman yung phone mo, pagtiyagaan mo na lang muna kasi hindi naman ganun kadami lumalabas na feature every time. So yun yung isa sa mga tips na pwede nyo gawin. Let's say, kailangan nyo magtipid is you always think twice. Sabi nga nila, measure twice. Ay, tama. No. Cut once, measure twice. Parang ganun. Yun yung sinasabi sa office lagi na para sure ball ka na tama yung desisyon na gagawin mo. Ayan. Tapos, ang isa pa doon is paano ba natin binabalanse yung oras natin sa family at sa sarili natin? Kasi nga, pumapasok din dyan yung mga gastos. So, paano mo malalaman if kailangan mo nang maglaan ng oras sa anak mo, sa partner mo, at syempre sa sarili mo din. Especially if caught up ka na dun nga sa adulting world, especially if, let's say ako, personally consider ko yung sarili ko na OFW kasi nandito nga kami sa Canada and we're working here. Paano ko binabalanse yung oras ko, especially if I'm working, let's say, 8 hours a day, tapos yung mga extracurricular pa, tapos yung mga bata, papasok, tapos syempre, kailangan mo mag-spend ng time sa partner mo, and syempre, kailangan mo din mag-spend ng time sa sarili mo. So, ako, ang ginagawa ko, actually, ginagawa namin, napag-usapan namin, kasi since may work din yung asawa ko, yung partner ko, asawa ko, nag-set kami ng day kung saan meron kaming family time, ganyan. Kunwari, sa akin, ang binigay niya sa akin is Monday, Tuesday, sa akin yan.
Kahit ano gawin ko, okay ako. Matulog ako ng gabi or hindi, okay lang. Gawin ko lahat. Mag-vlog ako, mag-podcast ako, whatever. Bahala ka sa buhay mo. Basta pagdating ng Wednesday, Thursday, Friday, ayan, may mga movie night kami, bonding with sa kanya, and then with my kid. And then pag Saturday naman, iyan yung time na lumalabas kami. As in pasyal kung saan-saan. And then Sunday, as much as possible, we try to go to church. Ayan, syempre, kailangan maglalaan ka pa rin ng oras kay God. Syempre, you need to thank God for all the blessings and di ka niya pinapabayaan kahit alam mo yun, makasalanan ka and everything. So, He always provides. Yung alam mo na wala na talaga pero bigla-bigla ang larating. So, you just gotta believe in. Yun nga yung power ng prayer. And then para naman sa anak ko, ayan, kasi kung anak ko, pumapasok siya. So, pumapasok siya sa daycare ng umaga, siguro mga 8, 9, or 10, ayan, ganyan. Diyan naglalaro yung oras niya. Tapos, usually, sinusundo ko siya ng mga 2 or 3. Ayan, medyo tapos na yung opisina ko niyan. Tapos, ayan, pag may time, pag let's say, wala akong meeting, kasi minsan, nag-overspill yung trabaho ko, nagkakaroon ako ng meeting sa hapon, kasi gagawa ng mga may issue lagi sa office. Ayan, so, ang good thing lang is work from home ako. Yan yung kainaman. So, ginagawa ko, naglalaro kami sa labas. Ayan, kasi meron dito sa labas namin, maganda yung, parang may walkway ka na pwede kang maglakad-lakad. Ayan, pwede kang mag-bike. Ayan, nagbabike kami, naglalakad, tatakbuhan. Kapag naman may meeting ako, hindi kaya, naglalaro na kami dito sa bahay lang. Nag-drawing, nag-aasaran. Sinasabi nga sa akin, kapag ang anak mo lalaki, matutuwa ka kasi wala ka nang ganong iisipin. Kasi hindi siya bantayin eh. Saksakan lang talaga ng likod, pero kumpara sa babae, hindi siya ganun kabantayin. So, kaya mas nakaka-relate ako kasi yung anak ko nga na lalaki is, nagagawa ko yung mga gusto kong laro kasi, pinagdaan natin yung mga laro na kasi, yung mga, basta marami mga laro kaming ginagawa, yung mga habu-habulan, basta, babato kami ng buha, basta yung mga kalokohan laro lang. Tapos, yun nga, ang sinasabi nga nila, ang pinaka-message dito is, it's not enough na provider ka lang. You need to have time to your family. Tapos ito wala mga papi. May nabasa ako na isang post. Sobrang interesting ito. Ang sabi nila, ito don't quote me on this, pero tama to. Hindi okay na i-flex na, let's say, I'm a good father, pero I'm not a good husband. Yeah, mali siyang i-flex. Pero may mga nagtatanong kasi, how can you be a good father if you're not a good husband? Diba? Medyo confusing. So maraming nag-react dun sa isang Facebook group na kasali rin ako na sinabi nila, hindi ka pwedeng maging mabuting ama kung hindi ka mabuting asawa. So I beg to disagree kasi yung pagiging isang ama is different sa pagiging asawa. Yung pagiging isang mabuting ama, syempre, is you always allot time dun sa anak mo, binibigay mo yung gusto niya. Actually, hindi gusto niya, kailangan niya pala, binibigay mo yung kailangan niya. And yung presence mo is lagi nandun. Ang pagiging mabuting asawa naman is you have time for your spouse, your wife. And you always have that, emotional connectivity and meron kayong understanding lagi sa isa't isa. So, yun yung difference niya. You can be a good dad, but not a good husband. And vice versa naman, you can be a good husband, but not a good dad. So, yung sa mga medyo nako-confuse doon, yun yung difference niya. Pero, syempre, pwede kayong mag-disagree sa akin, pero yung sa akin is yun yung opinion ko. And tingin ko naman, totoo. Kasi, let's say, yung mga naghiwalay, what if, ang problema is yung, let's say, yung asawa niya, kaya sila naghiwalay, pero mabuting ama pa rin siya doon sa kanyang anak. So, di ba? Kailangan i-single out mo yun. Hindi pwedeng tie up lagi yung dalawa. Kaya may difference talaga siya. Tapos, ang sabi nga nila, kapag, let's say, actually hindi, sa lahat to hindi lang sa asawa mo, kundi pati sa mga taong mahalaga sa'yo, is, hindi pera yung greatest gift. Ang pinaka ma-appreciate nila is yung presence mo at yung, alam mo yun, lagi mo silang kinakamusta. Ayan. Simple, hi, hello, can go a long way. Tinatry ko rin naman yun. Pero minsan, alam mo yun, madaling magsalita, pero minsan ang hirap i-apply. Sa akin personally, madalas hindi ko rin na-apply kasi busy nga sa work. Pero I'm trying and we're trying. Kaya
Para sa mga busy na tatay dyan, busy na nanay. So, always try. Reach out kapag may hindi pagkakaunawaan, usap lang kayo. Kasi mahirap mag-away. Actually, hindi nakakapagod mag-away eh. Tapos wala rin lang pupuntahan. Kakagalit lang kayo, mag-aaway lang kayo. And then, magbabatiran naman kayo. So, ba't pa kayo mag-aaway? Huwag na kayo mag-aaway, di ba? Especially, sa atin yan sa Pinas, nauuso pa ngayon yung mga, alam niyo, mga hiwalayan. So, hindi siya maganda. Tapos yun nga, eto ngayon yung hamon sa mga Pinoy na tsaka mga aral natin sa buhay is yung pagtaas ng cost of living. Actually, hindi lang sa Pinas eh. Kahit, all over the world. Swerte ng mga mayayaman. Kasi, mayaman nga sila eh. So, wala silang problema. Kasi dito, nung lumipat kami sa Canada kami, sobrang taas ng expectation namin na makakaahon kami. Actually, hindi naman kami, I won't say hirap kami, pero okay lang. Pero hindi ko in-expect na ganun kamahal yung gastos dito. Let's say yung renta mo sa bahay, papalo ng, kung magko-convert ako sa peso say 150,000 a month. Tapos may mga groceries pa, tapos kuryente, insurance, yan. Mahal ang gastos dito. Same din naman yan sa Pinas na mahal na rin yung cost of living. Kasi ang nangyayari nga is YOLO tayo. Kahit ano, binibili natin, wala tayo. Basta sahod, sige, all out. Tara, gala tayo, tara, kain tayo dyan. Nagiging hindi maganda yung spending habits natin. Nawawala na yung, alam mo yung value na magtipid. So, ako, personally, ang may advice ko sa inyo, kapag ganyan, let's say, may sahod kayo, follow siguro the 60-40 rule. Na yung 60%, sige, yan yung panggastos nyo. 40%, tabi nyo sa savings nyo. Every month. Kailangan nyo yun eh. Kasi hindi nyo masasabi kung ano mangyayari. Let's say, especially if nasa Pinas kayo, na, unahin ko na lang, healthcare. Ayan, sobrang mahal magkasakit sa Pinas. Yun yung isang advantage naman na dito sa Canada na libre yung healthcare. Medyo mahaba nga lang yung pila kapag nagpa-hospital ka. Pero depende rin sa lugar mo. Pero ang kagandahan nga is libre. So, sagot ng gobyerno lahat. Pero syempre, yun naman yung benefits na ayaw mong gamitin. Yeah. So, ayun nga, yung sinasabi ko is yun. Kailangan 60-40 para magkaroon ka din ng ipon. And syempre, bawas-bawasan mo yung mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan. Alam mo yun, bilhin. Tapos ito pa, yung mga nausang balita ngayon is yung sa corruption na yan. Minsan, madi-discourage ka na lang eh. Kasi isipin mo, bakit sila parang andali nila nakukuha yung gusto nila. Yaman nila, papakasasa sa pera ng daong bayan, ganyan. Pero ang ano mo na lang is wag mo na lang isipin yun. Kasi ako, personally, kung hindi naman tayo magtutulong-tulungan is wala rin naman mangyayari. And considering yung flow ng government natin, kung paano i-handle ng mga nakaupo yung mga ganyang issue, I would say, siguro bigyan lang natin ng mga 1 to 2 months. Wala na naman yan eh. Matatabunan na naman yan. May gagawa na bagong issue, ganyan. Gaya na lang, let's say, nung nangyari dun sa PhilHealth, ayan, sa SSS, yung mga issue na yan. Ano pa ba yung na-issue dati? Na malaki talaga. Yung sa PCSO, yan yung sa Lotto. Di ba, nung una, sobrang init ng mga yan. Tapos eventually, nawala rin. So, kung ako personally, hindi na ako makikisaw sa ganyan. Yeah, I'll give my 2 cents, my opinion. Pero after nun, move on na ako. Focus on my own life. Na, yan, trabaho. Hanap ng pagkakakitaan. Kasi, wala naman tutulong sa'yo kundi sarili mo lang eh. Isipin mo, kapag na-caught up ka dyan sa mga negative na nangyayari sa Pinas or actually hindi sa Pinas, sa paligid mo, maapektuhan din yung mental health mo, maapektuhan kung paano ka mag-function, lahat maapektuhan. And kapag nangyari yon, hindi lang ikaw ang kawawa, kundi yung mga umaasa din sa'yo. Paano na sila? Di ba? So, kung ako sa inyo, alam naman natin na negative na, brush off na lang natin yan. Sige, mag-comment tayo once and then after that, let's move on. Kasi sabi nga nila, kung kaya nga ng bayan natin na bumangon sa mga crisis na ganito, ikaw pa ba? Mas resilient ka. So, mas kaya mo yun. Di ba? So, yun yung mga
tingin ko na makakatulong sa mga life lessons natin ngayon. And yun nga, kung may kailangan ka, don't forget to reach out kasi hindi ka nag-iisa. Yung meron kang mga kaibigan, meron kang family, yan yung mga lifeline mo as you grow old. And remember, you don't need to have many friends. You just need to have the real one. Ayan, para sa mga ganitong oras ng crisis or whatever, is meron kang makausap. Ayan mga paps, so natapos na ito. Ito na yung episode 3 natin. So, normal na kwentuhan lang, chill-chill lang. Babahagi tayo ng mga opinion at mga lessons na natutunan natin as first-time dad. At syempre, yung mga tips din na posible na makatulong sa inyo habang, alam niyo yun, tinatahak nyo ang fatherhood at ang pagiging isang adult or young parent or young family. Yan, sana makatulong yung mga pinagsasabi ko sa inyo ngayon at see you tayo sa next episode natin next week. Syempre, don't forget to hit yung like, subscribe, and syempre, follow nyo na rin yung ating mga social media pages para naman updated kayo sa mga ganitong usapan. At kung meron kayong mga topic na gusto namin pag-usapan, syempre, comment down below lang.